Hi, Papay. May tanong ulit ako sa'yo. Di ba last time, topic natin, kung paano mo i-support yung apologetics mo using hermeneutics and lexicon. Ngayon naman, tanong ko, paano gamitin ang hermeneutics sa paggawa ng exhortation or preaching? To support exhortation and preaching. Paano siya gawing tool, magamit as a tool yung hermeneutics? Well, same approach. No? Same approach ang ginawa natin sa apologetics last time. Sa bagay, yung hermeneutics kasi palaging same approach naman yan eh. Mayroon lang siyang iba't ibang branches, no? Pero same approach pa din. Kapag matukoy mo yung isang figures of speech ay merism, ganon, or di kaya idiomatic expression, ganon. Okay. Same approach pa rin yan. But the thing is, no, with apologetics, between apologetics and exhortation, iba yung approach nun. Okay. Kasi yung apologetics, you simply reasoning out. But when you do exhortation, hindi ka nagre-reason out, nagbibigay ka ng mensahe. So, yung mensaheng tatatak sa puso mo, no? Tatatak sa puso ng nakikinig. And same goes with the preaching. Magkaiba lang yung approach ng dalawa. Kasi yung preaching most likely, no, mas powerful yung suppose. Or in pinakamabilis na layman's term, no, parang mas demanding yung approach ng preaching compare sa exhortation. Kasi yung exhortation, you're just encouraging, parang nakikisuyo ka. Diba? But yung preaching, mas demanding siya kasi parang malito, palitan mo to. Parang ganun eh. Pagka yung preaching, ganun yung approach ng preaching, di ba? May command. Oo. Depende na lang sa approach din ng nagpe-preach kasi may yung preaching na nga itself is hindi demanding approach. Meron pang preacher na mas ma-powerful pa. Di ba? Di ba? So depende pa rin sa approach nun. So, ayun nga, same perspective, no? Ang hermeneutics, pag-aaralan mo yung scripture, isa-isahin mo, ano ba yung one yan. Tradition, culture. So, then, i-convert mo yon into message. Okay. Diba? Sa math major ka, diba? Diba? Ang numbers, pwede mong i-convert into variable. And yung variable, pwede mong i-convert to numbers. Tama, di ba? Ang sa logic, ganun din naman sa logic, mamay. Okay. Nagkakaroon ng variables. If C is ganito, then therefore C is ganon. So, yung bawat C na yon, kunyari C, meron ibig sabihin yan, may equivalent yun na word sa logic. To simplify things, no? Ganon. Okay. Then, maglalabas ka ng conclusion sa baba. So, ganon yung hermeneutics to message. So, parang ganun yung gagawin natin. Gusto mo ba ng example? Oo, parang mas maintindihan ko. Pero yung O yung ano? yung pinakamadali. Simplify. Oo, simplify. Yung last time ba na-appreciate mo ba yun? Oo, kasi Tatlong discipline sa isang. Oo. Actually, mahirap ka gawin yun. Pero, yun nga, dahil nga. Basta na-simplify siya. Simplify. Yan yung pinakamahirap na trabaho dun eh. To simplify things. Siguro bigyan mo na lang ako ng verse. Tapos, Try natin Paano mo- gamitan ng hermeneutics. Then, galing sa hermeneutics, mag-squeeze tayo ng message. Ayun, Oo. ganon. Oo. Ano ba? Yung palagi ako. Alam mo yung story ng The Good Samaritan? Di ba? Doon. Sige. Yun doon na lang. Luke 10:25 to 37, I think. Tama? Type natin. Tama ba? The parable of Good Samaritan. Well, pag sinabi mong Good Samaritan, pag sinabi mong Samaritan, ano yung agad na pumapasok sa isip mo? Mabait. Mabait. Matulungin. Pero ganun ba talaga dapat? Ay, yun yung... Impression. Oo. Yun yung impression na nagtuturo palagi. Oo. So, pwede naman natin gamitin yun, no? Ganun na lang. Kung gusto mo mag-exhort, bakit hindi ganun na lang yung gamitin mo? Naka-establish na yun. Gusto ko nga malaman kung paano
pwede ba ma-apply doon? Okay. Okay. So, ano ba yung story doon, no? Tukat lang, the long story short, check nyo na lang din, no? Check nyo na lang din kung tama ba yung sinasabi kong story. Double check nyo. So, Concise. concise ko na lang, no? Summarize ko na lang. So, there is, a scribe or master of law, no? Na trinay niyang itest si Jesus Christ. Then, nagtanong siya kay Jesus Christ, what is the greatest commandment? Then, nagkaroon So, sila verse 25 yun, di ba? 25. Then, nagkaroon ng, di naman, actually, debate to eh. Kung titingnan mo yung buong chapter, Mark 12, no? Mark 12, Matthew 22, I think. Then, ito, Luke 10, no? Parang nasa debate pala si Jesus Christ during these mga chapters. So, ayun nga, nagkaroon ng parang na-amaze, no? Mayroon, o di kaya, na-challenge yung, kasi kwento eh, master sa loto eh, magaling sa loto. So, na-challenge siya, magandang mga sagot ni Jesus Christ, trinay niyang i-challenge si Jesus Christ. So, ang tanong niya, how can I inherit the kingdom? How can I inherit eternal life? No? So, tinanong siya ni Jesus, ano ba yung nakasulat sa batas? Knowing, alam ni Jesus na yung kausap niya master sa batas. Ano ba yung nakasulat sa batas? Sumagot yung lawyer. Love your God with all your might, with all your strength, with all your heart, with all your soul, and love your neighbor as you love yourself. Yun yung sagot ni Lord. So, he basically quoting Deuteronomy chapter 6. Andun yun. Isa sa pinakamahalagang kwan yan. May kwan yan eh. Nire-recite ngayon palagi. Okay. So, sabi ni Jesus, do it likewise. Alam mo pala. So, hindi kontento yung lawyer. Nagtanong. Hindi siya justify, no, sa kwan. Gusto niya i-justify yung sarili niya. Nagtanong siya. Who is my neighbor? Kasi love your neighbor, you love yourself. Who is my neighbor? Who is my neighbor? Tinanong niya kay Jesus Christ. Then, dito papasok yung story ng Good Samaritan. Okay. But, before we proceed sa story ng Good Samaritan, I want to emphasize ng context. They're talking about the law. Okay. No? Ang pinag-uusapan nila dito, law. Ano yung gagawin mo? Anong dapat mong itupad na law for you to inherit the kingdom of heaven or the eternal life? So, tama naman yung sagot. No? The greatest commandment is love. Love God. Love your neighbor, so love yourself. Di ba? Paano nakapasok yung storya ng Good Samaritan doon? Anong connect niya sa law? Yun yung example ni Lord. Okay. Yun yung example niya. So, between the context ng law at yung Good Samaritan, ano yung connect nila? Gets mo? So, ibig sabihin, kailangan mong intindihin yung senaryo, magko-cross-reference tayo, ano ba yung pinag-uusapan nila, bakit ba, yun yung ginawang example ni Jesus Christ. Ba't yung sinabi niya? Ba't yung binigay? Oo. As if, parang kapag binasa mo, hindi siya alam mo, hindi siya sumagot sa tanong eh. Parang alam mo, hindi na-satisfied yung ano eh. hindi, kung ikaw hindi nasatisfied, pero yung tao na nakakausap, satisfied. So, ang tanong, yung lawyer, nasatisfied sa sagot ni Jesus, how about one? Ikaw na nagbasa, parang walang connection yung dalawa. Parang alayo ng sagot niya sa tinatanong ng one. Ano yung connection? Ano yung connection between the story of Good Samaritan and fulfilling the law, which is the greatest commandment, at yun yung love? Ano yung connection between them? So, ayun, kwento na lang natin, no? Ikwento na lang natin yung story ng Good Samaritan. Summarize ko na lang ulit, no? Ang story ng Good Samaritan, kasi ang tanong ng lawyer, who is my neighbor? Then biglang nagkwento si Jesus Christ in a parable way. Okay, yung sagot niya, meron isang pari, merong isang Nanakawan. no?
binugbog at Iniwan sa kalsada. iniwan sa kalsada, half dead. Half dead. Same goes, no? Merong pari na naglalakbay sa same ruta na kung saan nakahandusay. Oo. Nung nakita ng pari yung nabugbog na nakawan, half dead, instead na lumipat sa ibang kabilang kalsada at hindi man lang tinignan. Dumiretso na lang. Then, another one, dumaan isang Levita, Levite. Siyempre, automatic na serve yan sa temple. Oo. May batas siya na... Siyempre. So, nagsiserve siya sa temple. Nakita yung nakahundusay, half dead, dugo-duguan. Lumipat ulit sa kabilang kalsada. Ni tingnan lang, hindi man lang inasikaso. Tapos, dumaan yung isang Samaritan. Dumaan ng isang Samaritan at nakita niyang yung taong nakahandusay, tiningnan niya. At inasikaso, dinala sa kung saan matitreat yung mga sugat. At sinabi pa ng Samaritan sa caretaker ng kung saan trinit yung sugat, no? Kung babalik ako, kinabukasan, no? Anong araw, kung magkano yung nagastos mo dyan, no? I-reimburse ko sa'yo. So, ang tanong ni Jesus Christ, sa sa lawyer na yun, sino sa katatlong yun yung neighbor? Sumagot yung kwan. Ibig sabihin, nung sumagot yung kwan siya. Fulfill siya sa storya ni Jesus Christ. Sumagot siya yung pangatlo, yung Samaritan. Ngayon, to understand the context, let's identify the three examples na binigay ni Jesus Christ. So, the priest, the Levites, and the Samaritan. Well, we Christians, palagi natin sinasabi, yung mga Samaritan, half Jew yan. No, there is no such thing as half Jew. Kwansyan, pwede ba mag-history lesson muna ako paano nabuo yung Samaritan, yung Samaria? Sige. Okay? Kaya merong demarcation lang yung Samaritan at saka Jewish. Because hindi naman talaga sila Jewish. May time na nakalimutan ko yung pangalan ng hari, Nakalimutan ko yung pangalan ng hari. Dito sa, I think after na ni King Ahab, nung bago mahati, di ba, sa time ni Solomon, buo yung 12 tribes. Nung nagkaroon ng nagkaanak si Rehoboam, nung naging hari si Rehoboam na anak ni Solomon, nahati yung kingdom. 10 and 12 and 2. Yung dalawa na bigay kay lineage na dynasty ni David, which is na dynasty ni Solomon and so on. Yung 10 napunta kay Jeroboam. Ngayon, itong 10 tribes, ito yung tinatawag natin ngayong diaspora. Ito yung hindi mahanap kasi before the destruction of the temple, nawala na kasi yung 10 tribes. Ngayon, ito yung nangyari dyan. Nung na diaspora o na lupan, nalipol yung 10 tribes. Hindi na nalipol na kumalat, no? Merong yung haring sumakop sa land, naglagay siya ng foreigner dyan. So, yun yung Samaritan. Yeah. So, basically, yung mga tumira sa Samaria, hindi talaga Jewish by blood. Ang tanong, Kuya Red, bakit kwan sila? May Torah sila. May kwan pa nga sila eh. May Pentateuch din sila eh. Tinatawag, bakit kwan eh? Ang sagot dyan is simple, nakasulat din yan sa Bible. Same kwan lang din. Nung lumipat yung mga foreigner dito sa lugar na kung saan naninirahan yung 10 tribes, di, Diyos-Diyosan sila eh. Nag-Diyos-Diyosan sila ulit. Then, nagpadala yung Lord ng mga hayop na para lapain sila. So, dahil doon natakot yung mga foreigner, nagtanong sila ngayon, ano ba yung nangyayari sa lugar na to? Ano ba yung ginagawa ng mga unang nakatira dito at hindi sila nilulusob ng mga mababangis na hayop? So, nag-inquire sila ngayon sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. Kaya pala may terrorist. Kaya tinuro sa kanila kung paano yung batas. Tinuro sa kanila. So, and so on and so forth, kasi takot silang malapa ulit ng mga babawangis na hayop,
trinay nilang Sundin yung yung Torah, yung law na na sinusunod ng land na yon. Mm-mm. Pero sinusunod nila yung batas ng Panginoon, batas ng Diyos, sumasamba pa rin sila sa ibang Diyosan. Pinagsabay nila. Pinagsabay nila. Nangyari. Ayun, wala na naman nangyari. Kaya, and so on and so forth. Kaya kung makikita mo ngayon, John chapter 4, sabi ng Samaritan woman kay Jesus Christ, our ancestor says that we should pray dito sa bundok namin sa Samaria. But your ancestor say, dapat pumunta kayo sa templo. Kasi may dalawa silang magkaibang oo. perspective. Okay. Yung nasa Well, yeah. yung babae na yun. Yeah. John chapter 4. Oo. Kaya sabi ni Jesus, I tell you the truth. And when the day will come, and now is the time, Mm-mm. hindi na tayo magwa-worship sa physical na lugar. But we will worship God in spirit and in truth. Mm-mm. Okay. So nakikita mo na hermeneutics din 'yon. Kung bakit ganun yung approach ng babae, kasi sabi ng ninuno namin, doon kami mag-worship sa bundok ng Samaria. While yung ninuno nyo sabi doon, pumunta tayo sa Jerusalem, sa Mount Sa doon, temple. sa templo. Mountain din 'yun. Mm-mm. So parang ang tanong, which is right? Ano yung tama diyan? So hermeneutics din yung ginagawa natin. Ngayon, hindi mo maintindihan 'yon. Kasi meron kasi siyang history kung bakit yung Samaria hindi kino-consider mga Hudyo na Hudyo. Medyo. Hindi talaga sila half Jew. Hindi talaga Hindi sila. sila talagang hindi. Hindi. Gentiles Meron talaga silang sila. Torah, pero ano yun, yung pagsunod nila sa Torah talagang dibdiban. Hindi ganon. Depende. Depende din sa tao. Ano siya, may reservation? Hindi nga, depende nga sa tao. Depende sa Oo. tao. So yung Samaritano na yun, posible na hindi siya... Hindi, may idea. To cut the long story short, kasi you cannot judge a person na, si Kuya Reed, kwanto dibdiban to sumusunod kasi hindi kasi ganun eh. Mm-mm. Then, the same way, hindi mo pwedeng sabihin na yung merong ganito, ganon, ay dibdiban ba sila o hindi dibdiban? No. The message here is, meron din silang book. Mm-mm. And almost identical sa Torah ng mga Hudyo. Pentateuch di ba? Oh, Okay. Pentateuch din. Mm-mm. So ganon. So, ayun. So, to cut the long story short, no, ang tingin nila sa Samaritano is Gentiles, masamang tao, madumi. Okay. So, ko na lang ang tawag dito, pinaprofile ko ba yung mga yung tatlong example. Parang kwan ko pinapakita ko sa kanila kung ano yung estado ng mga buhay ng mga to. At kung ano yung tingin ng kausap ni Jesus Christ sa tatlong example. Siyempre, sa unang dumaan na pari, mataas yung expectation mo doon. Lumaan yung Levita. Lalo na, nasa temple yun. Oo, yun eh. Hindi lang by act pati dugo eh. Priestly yung dugo nun. Hindi lang by act. Hindi by practice, hindi. Nakap-appoint eh. Levita ka, ka. So, dumadali sa dugo. Then, here comes the Samaritan. No, at the end of the story, bakit sinabi ng Bakit, hey, Jesus Christ, parang unfair naman yung example mo. But parang naging mas neighbor pa yung Samaritan kaysa sa dalawang to na dapat ito yung naging neighbor. Kasi ito yung Sumusunod talaga sa batas. Ito yung Ito yung holy man eh. So, Again, balik tayo sa context. Ano ba yung pinag-uusapan dito? Diba, lo? So, ano yung gustong iparating ni Jesus Christ sa kausap niya? Why is it? Lo, kasi yung pinag-uusapan natin eh. So, yung dalawang dumaan na doon, very strict yan sa pagsunod ng batas. Like for example, kukot ko to Kukot ko to. Numbers chapter 19. So, recently na may nabasa ako sa Temple Mount Institute, no. So, trivia lang to mamay. May nahanap na silang Kohanim. Ha? red cow? Hindi, matagal na yung red cow. Kohanim. Kohanim? Ah, Ang ko narinig yun. priestly lineage, galing kay Levi. Okay. Priestly lineage na hindi nakaapak sa ospital at hindi nakaapak sa sementeryo since birth. Okay.
Why? Kasi yun yung requirements, no, sa pagtayo ng Temple Institute. Segue lang ako konti, Ah, so, yun yung batas para sa taong pupulot sa abo ng red hyper na isusunog at ibabato sa lugar kung saan pagtatayo ng templo. Parang groundbreaking. Yeah. But, bakit ko nasabi yun, no? Kasi, sa Numbers chapter 19 kasi, meron din kasing nakasulat na ganon. At kasama yung possible na reason, kasi may reason sila kung bakit yung dalawang holy man na suppose, no. Syempre may reason sila kung bakit sila hindi tumulong. So, and I think, no, one is the reason is this. Although yung pangalawang reason, pwede din, no, kasi syempre pag binugbog ka, may dugo. Bawal silang humawak ng dugo. Oo, kasama sa batas nila. Bawal 'yan. And secondly, parang takot talaga sila dito is sa number chapter 19, no. Sabi dito sa verse 12, I think, no. Whoever touches the dead body of anyone will be unclean for 7 days. 7 days na pala eh. Ba't hindi nila sinacrifice? Ito pa. He must purify himself with water on the third day, ganon. So, ang dami pang procedure. Yeah. Bago sila maging clean ulit. Oo. Whoever touches the dead body of anyone and fails to purify himself, defiles the Lord's tabernacle. Priest, Levite ako, kapag dumaan ako doon, hindi ako pwedeng magwan. Gets mo? And also, syempre, paano ako magsasyabat? Oo nga, no. Hindi ako pwede makipagsalamuha sa tao. Ang higpit naman ng batas nila. But, mamay, this is the thing, no? This is the thing. Kung ito man yung reason, no? May binigay naman paano ka maging clean ulit accordingly sa law. O yun mo, ba't hindi na nila sinacrifice? Marami namang priest, Isa pa yan. Kaya kung gusto mo talaga, may third day na cleansing ka naman, may 7 day na cleansing ka naman. Ilan lang naman yung, parang ilang abala lang naman yun. Konting abala lang yun para sa taong namamatay na. Gets mo? Pero hindi nila ginawa. Why? Ito na yung babalik tayo, ang pinag-uusapan nila dito is law. Ngayon, to cut the long story short, kung bakit napatahimik yung kausap ni Jesus Christ at sinabi niya yung Samaritan. Because the law, hermeneutics na tayo dahil sa law, and possibly 99%, dahil sa law, kung bakit hindi sila tumulong. Parang nakarangan na yung love. That's the point. Sayang naman yung parang... So, which is greater? You're asking what is the greatest commandment? So, di ba? What is the greatest love? So, dahil sa isang batas na interpretation mo, pangalawa, siguro kung tama yung interpretation mo, yung katamaran mo, you cannot sacrifice malayo lang konti sa mga tao kasi at saka hindi mo sure, napatay na ba talaga yun o hindi? Oo. Ay, kung sure mong patay, Hindi mo pwedeng dungawin lang. Hindi nga, pwedeng lumapit. Hindi pwedeng lumapit. Hindi pwedeng lumapit. May fit din ba kung gano'ng kalayo? Hindi naman. Siguro dungawin pwede naman siguro. Pero, tingnan mo yung interpretation nila sa magkukuan. Kasi tumama interconnected yung chapter na to Kung sino yung magtuturo ng ashes, hindi, yung interpretation ng mga Hudyo, kaya dinikit ko rin pala, no? Hindi umapak ng ospital kasi dumadaan doon yung patay. So, literal talaga kailangan, hindi talaga malapit. Hindi ka pwedeng dumaan sa sementeryo kasi doon pinupunta yung patay. So, nahirapan yung Temple Mount Institute, nahirapan sila maghanap. Buti nakahanap sila ng isa na pinanganak sa bahay, hindi napunta ng ospital, hindi rin napunta sa patay. Paano pag dentist? Wala namang dumadaang doon. Patay. Kasi clinic ng dentist, wala namang puro ngipin lang naman. Sige, tama. So, that's it. No, so, to cut the long story short, no, hindi dahil sa law, mamay.
Dahil sa kung paano mo i-apply yung law. Kasi tama ka sa part 9, pwede naman dungawin eh. Okay, tanungin mo, buhay ka pa ba? Okay ka lang ba dyan? Baka naman, buhay pa ako. Kasi makikita mo nun kung Tapos humihinga kaya pa. naman nilang humawak ng dugo, di balutin nila ng makapal na tela. Hindi, kasi mamay, O iutos nila. kung sa dugo naman, no? Kuwan naman kasi mas maliit kasi yung gagawin mo unlike sa paghawak mo ng patay. Gets mo? So hindi ka naman lang nag-bother na tingnan yan kung buhay pa ba yan o patay. Gets mo? So dahil sa Dahil sa batas wala na yung law. no, dahil sa interpretation mo sa law. Sa application mo sa Oo, application interpretation. Gets mo? So kaya ganito yung example ni Jesus Christ, yung tatlong yon. Bakit sino yung naging neighbor pa doon? Kasi yung tanong niya sa huli, who's the neighbor? Then kung titignan mo sa taas, love God and love your neighbor. Then how can you bakit ka magtatanong kung sino yung neighbor mo ngayon? Kasi siya yung bibigyan mo ng pagmamahal. Eh ikaw nga hindi ka nga neighbor eh. You cannot consider yourself as a neighbor. Kasi automatic, totoo naman eh. Yung kausap niya kapag may na-encounter niya, hindi niya sure kung patay o buhay, hindi niya lalapitan yun. Kasi bakit? Kung siya, sa Numbers chapter 19, nakasulat. Patas nila. So, hello? Paano yun? Sino yung kwan? Sino yung neighbor? Paano ka? Nagtanong ka kung sino yung neighbor, pero ikaw hindi ka neighbor. Gets mo? Gets mo? Yun yung kwan eh. Yun yung point doon eh, ng story ng Good Samaritan. Kaya siya good. No? Kasi, parang ganito eh, naging good pa yung mga taong walang batas eh. Mas nakakatulong. Yung taong holy na kung tuturingan, sila pa yung hindi nakaka-fulfill ng pinaka-greatest commandment. Gets mo? Okay. So that's the semiotics. Oo, kasi inalam natin yung culture nung binigay na example. Yeah, nagparallel tayo ng chapter, ng mga book na pinagkutan, possibility na bakit ganun yung naging reaction ng dalawang holy man na to. So kung lalaliman mo pala yung explanation nitong parable of Good Samaritan, hindi lang dahil sa mabait yung Samaritano. May mas malalim pa palang meaning yun kung bakit. Ito yung ginamit niyang symbol, ito yung mga ginamit niyang character. Naano ako doon sa Samaritan, nagtutura din pala sila. Yeah, kasi certainly, meron silang Pentateuch. Pero syempre, iba din yung interpretation nila. So, doon tayo sa simple hermeneutics. Yan eh, simple hermeneutics yung ginawa natin mamay. No, wala pa tayong pero ganda hindi pa tayo nagta-translate ng papuntang exhortation. So, nakita mo kung paano ako kapag nagbabasa ako. So, hindi pa ako gumagawa ng lesson na yon. Kumukuha pa lang ako ng parang tulalakan. Parang kumukuha pa lang ako ng data kung ano yung magiging buod o yung cream of the crop ng magiging mensahe ko. Like for example, kagaya niya, no? Syempre hindi ako magbibigay ng madaming points. Magbibigay lang ako ng isang points. No? Kung ako, gagawa ko ng exhortation kung sakali at pinakita ko kung ano yung hermeneutics dito. Then, out of hermeneutics, doon ako gagawa ngayon ng exhortation, encouragement or preaching. Diba? So, tawag dito, ita-translate na natin. So, paano yung nun? Paano yung translate ba rin tawag sa sa variable into numbers? Translate din, no? Paano natin ita-translate natin? Factor mo, ano ba? Yeah, parang ganun. Factor out, no? Iko na natin. Ilalagay na natin sa layman's term na maintindihan ng mga pag pinaparo kasi sinisimplify mo yung isang Yeah, simplify na natin. So, simplify na natin ngayon yung So, ano yung pwedeng mensahe natin dito? After pagkatapos ng realization natin kung ano talaga nangyayari sa story ng Good Samaritan. I hope na nagkaroon ka din ng malawak na pag-iisip. Ganun pala yun. Kasi ganun ako nung binasa ko yun. Oo. Dito ito. Marami pa akong tanong dito sa tatlong to. Mas ang haba na ng video natin. Pero maganda. Maganda, mabigat yung meaning niya. Kasi So, di ba alam mo yun, yung parang
sa application, sa interpretation, Mm. nasapawan mo na yung commandment ng Deuteronomy Mm. chapter 6 na love. And in fact, no, tinatanong mo sa akin ngayon kay Jesus Christ, which is what? Oo. Which is the greatest Which commandment? is the greatest commandment. Hello? Greatest commandment, tapos sinapawan mo lang ng kwan? Oo. Kasi alam mo, pag hindi mo nasunod tong greatest commandment, mawawalang saysay naman yung pagpapakahirap mong sumunod ng Torah. Actually, quantify kasi niya, no? Kumbaga, tinitimbang niya kay Jesus Christ, alin ba yung mas mabigat dito? O Oo. dapat unang sundin? Oo. Diba? Ano yung sagot ni Jesus Christ? Ito nga eh. Ito yung dapat, tama ka sa sinabi mo, ito yung dapat na sundin eh. Pero dahil sa isang commandment, hindi mo nasusunod yung dapat mong sundin eh. Pinaka-importante pa. Di ba? So doon mo makikita yung... Pero nakakaawa din yung mga tao. Kasi parang, ang hirap din kasi diba sumunod sa batas. Well, let's not talk about the law kasi sa kanila yon. Mm. But the thing is, kapag gagawa ka kasi ng message, no? Kagaya niyan, gumagawa tayo ng exegesis na to eh. I'm not going to do an exegesis. Hindi ko to gagawa. Exegesis. Exegesis to. Out of the context ng nakasulat. Hindi yan sa ganang Oo, hindi ko na-interpret yan eh. Binagbasa naman ako ng mga reference. Di ba? Nagbasa pa nga ako ng history ng kung ano yung Samaritan, na bakit ganun yung tingin nila, bakit ito yung example ni Jesus Christ. Di ba? So, hindi ito out of my own interpretation. Historically, ito talaga yon. And nag-quote din ako ng reference ng galing din sa Bible. So, the thing is, no, it's not about we are Gentiles, no. Let's not talk about kung bakit mahirap naman nila. No. Ang kukunin natin kasi we're going to make a message, no. Kung ano yung lesson na nakuha natin sa story na to. With the proper hermeneutics. Yun yung sinasabi mo kanina, Buod na, batas na niya ngayon. So like them, no, kung gagawa na ako, one point ang gagawin ko sa exhortation. Pwede mo na rin gawin preaching yan. Kung mayroon mang nakikinig dyan. So, we Christians, sometimes, punto ko na to, sometimes, no, we think that we are better than anyone. Dahil sa tingin natin na nasusunod natin yung Panginoon, nagiging critical tayo sa mga kapwa natin. Di ba? So, anong nangyayari? Nagiging judgmental tayo. Tama. Hello? What is the greatest commandment? Si Juan ganito, backslider yan eh. Hello? You're not showing your love. That is the message of the Good Samaritan. Now, this is the problem. Bakit yung iba pumupunta sa ganito, sa bar? Mga Samaritano yun suppose eh. Bakit? Yung mga tao, doon nakikita yung kabutihan. Doon sila na-welcome ng maayos, pinapakisamahan ng maayos. While we Christian, ano yung ginagawa natin? Diba ako yan? Ang dami namang tattoo niyan eh. Mga kasalanan yun. Ayoko niyan. Ayokong dumikit dyan. Ayoko makisama dyan. Baka, Well, ikaw matagal ka sa loob. Naramdaman mo ba minsan? Grabe siya. Parang nakakon ka. Parang Wag parang ako. addict naman to. Wag ako. Ba't ako yung sample mo? Pero tinatanong kita, nakaramdam mo. Kasi naramdaman ko. Dati? Oo, parang feeling ko, ayoko ba, baka mahawa ako dyan sa kalukuhan ng mga yan. Seryoso. Pwede. May time din na naging ganun ako. At nakakahiya. So, Matagal akong ganun. hello, Lord, sorry Lord, kasi, Matagal akong ganun. hey, hi, point na to na kung maggagawa kayo ng preaching, ito yung pwede yung number 1 na point. Diba? So, yun yung buod. Isimplihan ko lang. So, magsasabi ka ba kung alam ko mas lalo kang naging curious eh. Ano yung reaction mo? Yung doon sa simplified mo. Ano yung simplified? yung realization natin. Pero that is the message. Yes. At mabigat yung message na yun. Kasi hindi lang yun gumagana noong unang panahon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Kapag pumasok ka sa church, ayan, papasok ka. Lord, patawarin mo kami, Lord. Kasi naging ganun kami. Why? We didn't understand the story of Good Samaritan. Tayo mga Kristyano, nagiging hipokrito na rin tayo. Oo. Diba? Kasi parang ang lakas ng loob natin na sabihin natin, sumusunod ako sa batas.
Anong sabi nun? Sabi ni Jesus, unless na malagpasan nyo yung righteousness ng mga Pharisees at saka Sadducees, hindi kayo makakapasok sa langit. And the standard of righteousness ng mga Sadducees and Pharisees, kung ano lang nakikita ng mata. And the story of Good Samaritan is what inside. Kung ano yung nakapaloob na sa tao. So, I'm not saying that hindi mo nang dapat to gawin, no? Itong mga bylaws ng church. Oo. No, hindi ko Oo, sinasabi, hindi naman yun. gawin mo yun. Gawin mo pa rin. Pero, hindi lang yan yung maging standard mo. Ako, mahaba ang buhok ko. Oo, tama. Ako hindi ako kumakain ng dugo eh. Kaya hindi ganun eh. I am not saying na Wag gawin. Wag gawin. Hindi mo dapat sundin. Hindi. Sundin mo yan, that's right. No, pero kung pupunta ka na sa point dahil ginagawa mo yan, ay ka na, no feeling mo, holy ka na. Banal ka na. Remember, Pag napit sa akin, mawawala yung kabanalan ko. remember the story of the Good Samaritan. Oo. Remember the story. Yung proper hermeneutics ng Good Samaritan, ha? Remember it. At mahihiya kayong humarap sa Lord o makipag-usap sa Lord. Kung sakaling ganyan yung nararamdaman nyo. Nagpipreach na ako. Altar call na tayo. Wala kang congregation ako lang. joke lang. So, No, manababay pala. 36 minutes. okay lang yan. So, realization, you can cut the video na masyado na mahaba. May mga tanong pa ako sa susunod pala. Eh di, isulat mo ngayon, din tanungin mo next time. Sige. Or di kaya gusto mo, gawan na natin ng pangalawang video. So, bye-bye. Bye, guys. Wait lang, ikupan muna natin. Di ba yun yung quad? So, ano yung ginawa natin ngayon, no? Paano gamitin yung hermeneutics as a tool to make an exhortation or preaching. Ayun. Thank you, God bless. Bye!